instead of donating to other countries, pinili kong Philippines, of course. Masaya sila, masaya na rin ako. Bata pa ako, kumikita na ako. It's about time to be back. The Philanthropist. Sa laban ng pamahalaan kontra sa mga kalaban sa loob at labas ng bansa, mahalaga ang partisipasyon ng bawat sektor ng lipunan. Sa iba't ibang paraan ng pakikilahok, napatutunayan ang pagiging makabayan ng isang Pilipino. At sa patuloy na modernisasyon ng mundo, mahalaga ring makasabay ang antas ng kakayahang pangseguridad ng bansa sa mga makabagong teknolohiya. Sa kasalukuyan, patuloy ang pagtakbo ng modernization program ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Bukod sa mga kagamitang binili ng pamahalaan, tuloy-tuloy din ang donasyong mula sa iba't ibang mga kapanalig na bansa at mula sa ilang mga prominenteng personalidad. Desyembre noong nakaraang taon, nang nag-donate ang President ng League of Municipalities of the Philippines at pilantropong si Mayor Luis Chavit Singson ng 41 firearms at equipment sa Armed Forces of the Philippines. Sa tulong ng Triton Defense and Logistics Incorporated at ng LCS Group of Companies, layon ng mga donasyong armas na mapalakas ang counter-terrorism capabilities ng bansa. Dito lamang nakaraang buwan, nang isiwalat naman ni Mayor Chavit sa isang panayam ang plano nitong mag-donate ng 2 modernong fighter jets sa Department of National Defense. Yung company namin ng 2 fighter jet. Saka yung donation yun, no cost to the government, no cost to, walang bayad. Magmumula ang mga naturang state-of-the-art Viking aircraft sa Estados Unidos na siya namang ipare-refurbish ni Mayor Chavit. Balak din itong magtayo ng sariling maintenance, repair and overhaul facility para sa mga nasabing sasakyang panghimpapawi. Sa gitna ng mga isyu patungkol sa teritoryo ng Pilipinas, ikinalugod ng maraming Pilipino ang palitang ito. Ngunit ano nga ba ang nagtulak kay Mayor Chavit Singson para tulungan ang puwersang pangseguridad ng bansa? Diretsahan po tayo. It seems that sunod-sunod yung support niyo sa Armed Forces of the Philippines and you are donating daw 2 fighter jets? Nung nakapag-donate na ako ng mga Armalite na aluminum, that's the first time na nagkaroon tayo ng aluminum Armalite. Ibig sabihin nun, hindi na kinakalawang ngayon mga baril. Saka magandang baril yun, kompleto. And yung fighter jet, i-refurbish ko na galing sa US. They have a radar na 2,000 kilometers away, kita na yung submarine sa radar nila. 200 kilometers away, titirahin na ng guided missile yung target. So, anti-submarine ang tawag nila ron. Klaruhin natin to, Gov. Mayor. You are buying 2 fighter jets from the US for donation to the Philippine government. How is that? Not exactly buying, because US is donating to allies yung mga fighter jets nila na state-of-the-art. But you have to refurbish it. Now, to refurbish a fighter jet like that, you need $90 million. For one? For one. I was able to secure a donation, but you have to refurbish it. In other countries, gusto rin nila yung mga donation, they'll refurbish it. Okay. Pero nakapag-agree kami na kung ako gagawa sa lahat ng mga other countries, pag-refurbish, siyempre magbabayad din sila. Okay. Do-donation yung dalawa. Yun ang nagpirma na kami, sign agreement already. They invited me to Washington because I'm partners with the government of Korea, LCS, and Korean aviation industry. Okay. So, inimbita ako sa US, sa Washington. So, when they decided to refurbish and donate the fighter jet, kako,
yung donation kailangan sa Philippines. Sir, magdo-donate kayo sa Armed Forces of the Philippines. Yeah. Nakukulangan kayo. And why fighter jets? Yun ang nagkataon na dinodonate yung mga US sa mga allies nila. Pero yung walang makagawa nung kundi Lockheed. Other partners, nag-agree kami na kung hindi Lockheed ang gagawa, akong gagawa. Pero mga expert din ng US ang gagamitin ko. So nag-agree kami lahat. Maraming connection, maraming agreement na ginawa. They have the capability to rehabilitate refurbish a fighter jet. So nag-commit na other countries like Slovakia and other countries. So gagawa kami ng MRO, which we don't have in the Philippines. MRO means maintenance, repair, operation, with training, which we don't have in the Philippines. So yung gagawin namin, dito pupunta lahat yung Asian countries and Eastern Europe para mag-refurbish yung mga fighter jets nila and training, service. Ang laking technology yan na darating dito. So, bawin-bawi yung donation ko dahil malaking industry, technology, yung madadala ko sa Pilipinas. My question is, nakukulangan ba kayo sa capabilities ng Philippines sa ngayon? That's why you are emphasizing this is my support to you. Hindi naman kulang, but malaking tulong yun. Like in other countries, gustong-gusto nila yun. You might have thought that it could help the surveillance in the South China Sea. Well, aside from that, I'm from the Philippines. Why donate it to other countries? Might as well donate it to the Philippines. Quite expensive. Hindi kayo nasasayangan doon? Hindi naman dahil mababawi ka naman sa ibang countries na pupunta rito. We have to show them that we have the capability to do that. Ayaw ko naman yung ako lang nakikinabang, kailangan tulong din. Is the Department of National Defense already aware of this? Yes. What's the reaction of the Philippine Air Force? Officially, I wrote them a letter. I wrote the President through Secretary Lorenzana. And Secretary Lorenzana, pinadala na yung tao niya sa bahay at nagpunta kami sa Korea. Na-verify nila at lahat. In fact, US na nga naglabas yung news na magdodonate ako ng 2 fighter jet. Yung fighter jet na yan, malaki yan na fighter jet na doon magre-refuel din ang mga fighter jets natin. Ito yung model, may guided missile at magre-refuel sila rito. Dito lalabas yan. Dito sila magre-refuel, mga jet. So basically, para sa refueling yan? Refueling, and the radar ang importante dahil kita na yung submarine. And it could attack because it's fighter jet. With guided missile. Okay, sir. Last December, you also donated firearms to the Armed Forces of the Philippines. Tell us something about that. Kasi nakita ko nakakaiba, iba-ibang mga baril na dito mga pulis. Saan galing yung mga baril, sir? US made. Binili nyo? Yes. Para lang may ma-donate kayo sa Pilipinas? Yes. What's the essence of that, sir? Why are you doing that? Tulong lang. Maganda para sa armed forces kako, sa police. So, binili ko. Okay, but that's of course for our Philippine National Police and the Armed Forces. I also heard that you have some projects to support the government. Parang i-donate nyo rin yung buildings and other facilities for the government? Electric vehicles, na program din ng gobyerno yun to modernize the jeepneys. Okay. Modernization of the jeepney. So, hindi nila ma-implement dahil walang pera ang drivers. Wala rin pera ang gobyerno for that project. So, problema nila, hindi ma-implement. So, nung nag-usap kami ni Chairman sa LTFRB, since we have a factory in Korea of solars and others, rebars, marami akong negosyo ron, we agreed to supply the government all the jeeps. In fact, nagpagawa na ako ng 5,000. Doon ginagawa na ngayon sa Korea, pero eventually dito ko i-manufacture. Okay. 22-seater na jeep, electric vehicles. Okay. At tinanong ko muna sa LTFRB
kung sino mga gumagawa electric vehicle sa Pilipinas. Sabi nila, there are few, but yung pinakamura, 2,600,000. So ako, sige, gagawa rin ako, less 1 million para talagang tulong. Less 1 million pesos. Pesos. 2,600,000 yung pinakamura dito eh. Sige, the same ka ako, mas maganda pa, 1,600,000. Kung ibaba nila, ibababa ko pa. Para tulong talaga sa gobyerno. But that's not a donation. Gagawin ko yon, ako magsusupply, no down payment, no guarantee. Kung sino pa magbaba ng presyo, bababa ko pa. Why are you doing that, and bakit electric vehicles ang focus mo? Anong advantage ng electric? Kasi in the future, nandiyan na lahat eh. Di ba ngayon meron ng hybrid, gasoline and electric. Okay. So doon na tayo papunta eh. So ayaw ko naman na mahuli tayo. And instead of competing, edi tulong na lang. Di ba sir, meron na tayong mga modern jeep ngayon na nakapasada na in Metro Manila. So, Electric? Wala. so hindi electric, pero meron tayong mga utilities na bago, modern, na ipinapalit dun sa jeepney, old jeepneys. Wala naman. Electric ang dapat ipalit dahil electric ng future eh. And hindi lang supply ang electric vehicle sa gagawin ko. Maglalagay ako ng parking with solar. Ginawa ko na sa bayan ko, sa Narbacan. Tapos na. Sa palengke namin na bago, ang parking doon puro solars. Iduduplicate ko all over the country. Doon sila mag-charge. 30% mas mura kaysa Meralco. When are we going to start that? Right away. Katapusan, matapos na yung prototype. Testing na namin ng February 1st. Test run na ron sa Korea. After 1 week, daling ko na rito. Test run na rito. Ibibigay ko na. And who will benefit from this? Tao, mga drivers. So, pupunta lang yung mga driver sa inyo? Hindi na, pinahanap ko na through the mayors kung sino talaga ang drivers. Ayaw ko bigyan yung mga negosyante tapos ipaparkila na sa driver. Yung talagang drivers lang ang qualified gumawa. Kung hindi ka driver ng jeep, hindi ka qualified. Any driver na wala siyang sasakyan, Na gustong maghanap buhay. baka na buhay. Kinabang ang gobyerno doon. Makikinabang, puro tulong lang gagawin ko. That's the reason why hindi na ako tumakbo to any position this election. Dahil magkakaroon ng kulay. Sa dami ng duration na gagawin. Were you interested to run as senator? The mayors and councilors are encouraging me to run for Senator. Senator. This is the time to run dahil nandiyan kami, sinasabi nila. Pero nagkataon naman may mga donation ako, so hindi ako tumakbo. Salamat ka ako, pero tuloy pa rin ang program natin na pamimigay sa mga mayors. So you keep on donating, you keep on coming up with projects for our Filipinos. Gaano ba kayaman si Chavit Singson? Hindi naman mayaman, pero ayaw ko naman yung kita ng kita eh. Hindi ko naman madala yan pag namatay ako eh. Because we're talking about millions of dollars na dinonate nyo. Ano ba negosyo nyo ngayon, sir? Pwede ba nating malaman? Halos lahat. Halos lahat, pero na ako. Ang wala na lang yung IPO, which na magkakaroon ako this year, this few months from now, mag-uumpisa na rin. Through introduction. Dahil bumibili ako like other companies, bumibili sila ng shell company para IPO. Pero ako by introduction. So, umpisan ko sa isa sa mga minahan ko. First, here in the Philippines, you have your Partas bus, right? Transportation, Mining. mining. How's your mining now, sir? Hindi ba nalugi sa pandemic? Hindi naman. Tuloy-tuloy yun. Ang bus company nalugi sa pandemic of Nalugi, na-sustain lang sa mga deliveries. Na tuloy-tuloy ko naman yung delivery. ano pa, sir? Aside from the transportation, mining, Halos lahat. So, lahat yan may CEO, kanya-kanyang bala. Check ko na lang sa computer, lahat ng company. Ang isa lang nagre-report sa akin, yung overall CEO. Siya na nagbi-meeting every day sa kanyang lahat. and aside from that, you also have your companies abroad. Yes. Tell us about it, sir. Solar factory. In Rivers. South Korea. In South Korea, I invested, the project cost around $1,800,000,000.
So, may mga kapartners naman ako. Okay. So, in Korea, priority ang mga foreign investors. So, for the first time, nagkaroon ng Pilipino investor sa Korea. Okay. So, malaking balita doon. Nag-umpisa na. You keep on moving forward despite your age, despite your success. Ano pa ba hinahanap nyo? Gusto nyo pang lumaki ng lumaki yung business empire? Ano? Is it the reason why you're also giving back to the government, to the Filipino people? Tulong ngayon. Dahil lahat ng mga kinita ko, bata pa ako, kumikita na ako. It's about time to give back to the people. Dahil hindi mo na madala yan pag namatay ka. So, sa mga anak ko, kako, negosyo kayo. Ayaw ko yung bibigyan kayo o antayin nyo yung manggagaling sa akin, hindi pwede ka ako. Pag hindi sila magnegosyo, bibigay ko sa foundation. In short, kako sa kanila, ayaw ko yung nag-aantay lang kayo o ayaw ko yung sumakay kayo sa elevator. Maglakad kayo. Use the stairs. Meaning, mag-aral sila. Hindi yung, meron pala dyan nag-aantay sila. Hindi. Baka basira lang sila pagka ganun. So, always use the stairs, don't use the elevator. Kailangan mag-aral. Magandang gabi, Pilipinas!